Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang akin pong mainit na pagbati sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay sa ating pong daily devotionals. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, the 25th of November, 2020. At isa na naman pong araw ng pagpapala sa ating lahat. Ito po ang inyong kasama si Pastor Rene Alog na magdadala uli ng mensahe ng pag-asa, mensahe ng pagtatagumpay at mensahe ng biyaya na galing sa Diyos. Alam ko po na ang ating programang ito, araw-araw, maliban po sa araw ng linggo, ay nagsisilbing pagpapala sa maraming tao. Maaring kayo po na sumusubaybay ngayon at tumatangkilik ngayon ay pinagpala na nitong ating programa. Kaya ang akin pong pinapakiusap sa inyo, bawat sa atin, na ibahagi natin ang programang ito sa pamagitan ng pagpindot po ng share dyan po sa inyong mga Facebook ngayon, upang maraming tao ang makaranas din ng parehong pagpapala na inyong tinatanggap. Inyong mga kaibigan, kaklase, kaopisina, katrabaho, maaring mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. At alam ko ng araw na ito ay araw ng pagpapala sa ating lahat. Bago ko po simulan ang pagpapahayag ng inihanda nating mensahe ngayong araw na ito, ay inaanyayahan ko uli ang bawat isa na samahan ako sa ating panimulang pananalangin. Let us pray. Amen. Our God in heaven, our Father, we thank you, we glorify you, we worship you, because you deserve everything. Kayo po ang Diyos na karapat-dapat purihin, pasalamatan, Diyos na karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Maraming salamat sa araw na ito. Alam namin na meron kang inihandang mabubuting bagay muli para sa inyong mga anak at para sa bawat isa na tumatangkilik ngayon kasama namin sa aming devotionals ngayon. We pray for an open heaven, ang bukas na kalangitan, at ang pangako mo, bubuksan mo ang turungawan ng langit at ibuhos sa amin ang iyong masaganang pagpapala. Tinatanggap namin ang pangako ng masaganang pagpapala na siyang maranasan namin ngayon. Maraming salamat po. Pagalingin niyo po ang may mga sakit, kalakasan po sa mga nanghihina, probisyon sa lahat ng aming mga pangangailangan, at umaasa kami ng ang biyayang naghihintay sa araw na ito ay isa sa amin kasama na ang aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ang ating topic po sa araw na ito, alam ko pong handa ng ating mga puso, ay making possible your impossibilities. Making possible your impossibilities. Yan po ang pag-uusapan natin sa oras na ito. At nais kong gamitin ang ating key passage na nasa Mark chapter 5 verses 25 to 29. And we will read from the New International Version. Let's begin sa verse 25. Ang sabi po, "And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus,
She came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. 29. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. End of our reading for today. So ang ating tatalakayin, ating tatanggaping biyaya ng salita ng Diyos ay making possible your impossibilities. Na mga imposible sa paningin, pananaw, sa perspective natin ay pwedeng maging posible. Pero meron pong sangkap na kailangan para ang ating mga impossibilities ay maging possibilities para sa atin na mga anak ng Diyos. Ang ganda po ng kwento ng isang babae na may issue of blood for 12 years. And if we go through the story, a certain woman had an issue of blood for 12 years. So matagal-tagal na rin sapagkat 12 taon na siya ay nagsasuffer sa issue ng dugo. May sakit siya na 12 years na niyang dinadala. At ang sabi sa ating binasa, she had gone to many physicians, but none had been able to help her. Pumunta na siya sa maraming mga manggagamot, pero walang ni isa man ang nakapagpagaling sa kanya. Yun po ang sinabi. Ano ho? She had gone to many physicians, but none had been able to help her. Pressing through the crowd to Jesus, siya po yung nakipagsiksikan sa napakaraming tao. Alam niyo naman po na pag dumarating ang Panginoon, dahil sa maraming mga miracles na kanyang ginagawa at sa pamamagitan ng pagpapagaling sa may mga sakit, sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga nasa tanikala ng kasalanan. So, every time na kung nasaan ang Panginoon Jesus, dagsa po ang tao, dinudumog talaga siya. So, itong babae, pressing through the crowd to Jesus, she touched his garment and said, "If I may touch but his clothes, I shall be whole." So, meron pong katangian, yung babae, hindi siya nandun lang sa isang tabi at hinintay lang na dumating ang kagalingan niya. Siya'y nakipagsiksikan sa napakaraming taong dumudumog sa ating Panginoon Jesus at para hipuin lang ang bahagi, ang laylayan ng kanyang kasuotan, ng kanyang damit. At ang sabi niya, "If I may touch but his clothes, I shall be whole." At yun po ang nangyari. Nahawakan po niya ang damit ng Panginoon. And immediately, yun po ang gusto kong word dun no? Immediately, agad-agad, she felt in her body, she was healed. Na nung mahawakan niya ang bahagi ng kasuotan ng Panginoon, agad-agad niyang naramdaman sa kanyang katawan na siya ay pinagaling. There are some people who say, you should not trust your feelings. But this woman felt in her body that she was healed. Di po ba? Sa ating binasa kanina, marami pong nagsasabi na hindi mo kailangang pagkatiwalaan ang mga nararamdaman mo. Pero alam niyo itong babaeng ito. Kung 12 years na po siyang
dinadala itong uri ng sakit. At ang sabi nga, naubos na lahat ang kanyang ari-arian, kayamanan sa pagpapagamot. So, kitang-kita ho natin dito yung kanyang hopelessness na kahit ano na ang dapat gagawin niya para makamtan lang niya ang kagalingan sa isang sakit na 12 taon na niyang iniinda, dinaramdam, at nasubok na niya lahat ang maaring pwedeng magbigay ng pagkakataon, posibilidad na siya ay gumaling, pero at the end of the day, hindi po siya gumagaling. Kaya, this woman felt in her body that she was healed immediately, instantly. She did not have a chance to get an examination by a doctor, but she knew she was healed. Kasi immediately, agad-agad, nung nahipo niya ang bahagi ng kasuotan ng Panginoon, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na examinin pa ng isang manggagamot, ng isang physician o doctor. But she knew, alam niya sa kanyang nararamdaman. Siyempre, siya po ang may sakit. Di po ba tayo naman pag nagkakasakit, alam nating may sakit tayo, pero alam na rin natin, nararamdaman din natin kung gumagaling na tayo sa ating mga sakit na nararamdaman. So alam niya, kahit na hindi po siya in-examine ng doktor, ng physician, alam niya sa kanyang end na pinagaling na siya ng Panginoon. And so, this dear woman pressed through and touched the hem of Jesus' garment. Meron po siyang ginawa. Ano ho? May ginawa po ang babaeng ito. Siya po'y sumama sa crowd, siksikan na crowd, para makalapit lang sa Panginoon, nang sa gayon ay mahipo lang niya ang laylayan ng kasuotan ng ating Panginoong Jesus. Then Jesus, knowing the frailty and weakness of man, immediately called this woman to his side and said, "Thy faith hath made thee whole." Hallelujah! Dahil ang ating Panginoon Jesus, alam niya ang kahinaan ng tao, alam niya ang nararamdaman ng tao, alam niya ang hopelessness ng tao. Sa eksenang ito, tinawag niya yung babae. At ang sabi ng Panginoon Jesus, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Hallelujah. Thy faith hath made thee whole. And this was the message. This was the message, beloved. There is no virtue in Jesus' garment na nahipo ng babae. It is nothing more than a piece of cloth. This was the message. There is no virtue in my garment which you touch. It is nothing more than a piece of cloth. The greatest power in the world is in the power of faith in God. Yan po ang pinakamatinding kapangyarihan na meron tayo sa mundong ito. Ang kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Diyos. To make possible yung mga impossibles ay kailangan nating i-exercise. The greatest power in the world is the power of faith in God. Magsimula tayong lumakad sa pananampalataya, mamuhay sa pananampalataya sa Diyos. At yung pananampalataya natin sa Diyos ang magiging daan upang ang mga
impossibilities ay maging possible para sa atin. Amen. It is a power that will enable us, hallelujah, to claim all God has promised. Ang sabi ko nga po, the greatest power in the world is the power of faith in God, because it is a power that will enable you to claim all God has promised. Ito ay isang kapangyarihan na gagamitin natin para maklaim natin ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya ang ating susi para buksan ang durungawan ng langit at nang sa gayon ay ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya. It is a power that will enable you to claim all God has promised. Ano pa po? It is a power that will give you victory over that Jerichos of your life. Yung mga Jericho sa buhay natin. And take you on like the aged Caleb to conquer your mountain and achieve your destiny. Ang pananampalataya ay kapangyarihan na magbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa lahat ng ating mga laban, katulad ng panahon ni Joshua, ang kanyang pagsunod sa Diyos sa isang estratehiya na hindi common sa panahong yon, kung paano mo pababagsakin ang mga pader ng Jericho. Pero tinuruan sila ng Diyos ng paraan kung paano, at ang kaparaanan na itinuro ng Diyos ay hindi the usual way para pabagsakin ang Jericho. Alam niyo na ho yung kwento na yon. Pero si Joshua at ang kanyang mga hukbo ay sumunod lamang sa inutos ng Diyos sa kanila. At yan din ang pananampalatayang magdadala sa atin sa ating pagtatagumpay, katulad po ng isang matanda ng lingkod ng Diyos na si Caleb. Nung sabihin niyang, "Give me that mountain." The Lord will give us the power to conquer our mountain and to achieve our destiny. Ibigyan tayo ng kapangyarihan, ang pananampalataya, to conquer our mountains and to achieve our destiny, our God-given destiny. Hallelujah. Kaya itong ating pinag-uusapan, mga kaibigan, isa itong una sa tatlong pagtuturo. So susundan natin yan sa Huwebes, sa Biyernes. So sa susunod na mga araw, I want to share 3 things that happened in this woman's life to make possible na maging yung lahat ng kanyang mga impossibilities ay maging possibilities. So, babaybayin natin sa susunod na pag-aaral. Ito ang ating una sa mga series ng pag-aaral. Ano ba ang mga sangkap? Ano ang mga elements na meron ang babaeng ito? Nasa tagpong yon, ang kanyang imposible, ang mga imposible niya sa buhay ay naging posible. Hallelujah. At kapag i-apply natin ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon at sa mga susunod na araw, if you apply these things to your circumstances, kaya po huwag kayong makakalimot bukas at sa mga susunod pang mga araw na antabayanan, bantayan itong ating pangangaral, itong ating pagtuturo sa istorya po ng babaeng dinudugo ng 12 years na pinagaling ng Panginoon hindi dahil sa damit na nahawakan, kundi
sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At kapag i-apply natin ang the same principles sa ating mga circumstances, hallelujah, we will find our impossibilities becoming possible. Amen. Remember, all things are possible to those who believe. Ang lahat ng bagay ay magiging posible sa lahat ng mga naniniwala sa Diyos, nananalig sa Diyos. So bago tayo manalangin, nais ko pong ibigay uli ang ating declaration na ginagawa araw-araw bago tayo manalangin. Ito po ang ating bibigkasin. God is in the power of making all my impossibilities possible. Amen. One more time. God is in the power of making all my impossibilities possible. Amen and amen. Purihin ang Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na gawin ang mga imposible natin na maging posible. Your faith has made you well, has made you whole. Lalakad po ang pagtuturo na ito sa mga susunod na mga araw. Kaya tayo po ay mananalangin. Lord God in heaven, maraming salamat po sa mga natutunan namin ngayon. Alam namin na ang aming pananampalataya ay susi upang ang mga imposible sa buhay namin ay maging posible dahil katulad ng kwento na aming pinag-aaralan ngayon, hindi dahil sa nahipo ng babae ang damit ng aming Panginoon kaya siya gumaling. Dahil mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. Sa susunod pang mga araw na amin pong pag-uusapan ang istoryang ito, tulungan mo kami at bigyan ng espiritual na unawa na matanggap namin ang mga biyaya ng mga salita mo. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Lalakad kami sa pananampalataya at ang aming mga imposible ay magiging posible. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Huwag kalilimutan ang ating Hope Hour. Mamaya pong 1:00. Ang ating pong Hebrews Podcast mamayang 7:00 naman ng gabi. Lahat ng itong ating mga devotionals ay nasa YouTube. Kung meron po kayong mga nakakaligtaan, pumunta kayo sa YouTube channel po natin, JLG Space TV. Makikita ho ninyo na nandun lahat ang itong ating mga pangangaral. Huwag kalilimutan, mag-subscribe na rin po kayo. At pindutin ang notification bell upang ang mga future uploads ay ma-notify po kayo. So, pansamantalang magpapaalam ang inyong kapatid, Pastor Rene Alog. Kita-kita tayo uli mamaya at sa mga susunod na mga online services. Nag-iwan po ako ng pag-ibig, kagalakan at pag-asa na galing sa Diyos. God bless us all and Shalom!